Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 5C, na ilalapat ang mga paraan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Magandang araw mga mag-aaral. Sa nakaraang mga araw, ating natutuhan ang iba't ibang indikasyon ng presensya ng Diyos sa pamilya. Ngayon naman, lilipat tayo mula sa pag-unawa tungo sa paglalapat o pagsasabuhay ng ating natutuhan. Sa nagdaang talakayan, pinag-aralan natin na ang presensya ng Diyos ay makikita sa pamilya kung mayroong kapayapaan, katatagan at pagmamahalan. Kapag may kapayapaan, kahit may problema o kakulangan, nararamdaman ng pamilya ang kapanatagan at kasiyahan dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Kapag may katatagan, hindi sila basta sumusuko kapag may pagsubok. Sa halip, mas lalo silang nagkakaisa at nagtitiwala sa Diyos na may mabuting plano para sa kanila. At kapag may pagmamahalan, hindi lang sa magagandang pagkakataon ito nakikita, kundi lalo na kapag may karamdaman, problema o suliranin, ang bawat isa ay handang magmahal at magdamayan, sapagkat ang Diyos ang bukal ng kanilang pag-ibig. Kaya tandaan natin, kung ang pamilya ay namumuhay sa kapayapaan, katatagan at pagmamahalan, malinaw na patunay ito na ang Diyos mismo ay nananahan sa kanilang tahanan. Ngayon ay dumako tayo sa inyong performance task na pinamagatang ang presensya ng Diyos sa pamilya. Bumuo ng grupo na may 5 kasapi. Pumili ng gawain mula sa mga pagpipilian na gagawin upang sagutin ang tanong na paano mo maipakikita ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa iyong pamilya. At narito ang mga pagpipiliang gawain. Dula. Gumawa ng roleplay na nagpapakita kung paano ninyo kinikilala ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya. Tula. Sumulat ng tula na nagpapahayag ng inyong mga paraan ng pagkilala sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa inyong pamilya. Poster. Gumawa ng poster na naglalarawan kung paano nararamdaman ang presensya ng Diyos sa pamilya at kung paano ninyo ito kinikilala. Puppet Show. Gumawa ng puppet show na nagpapakita kung paano ninyo kinikilala ang presensya ng Diyos sa pamilya sa pamamagitan ng pagkakaloob niya ng kapayapaan, katatagan at pagmamahalan. At vlog. Gumawa ng maikling video o vlog na naglalarawan kung paano ninyo nakikilala ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya. Narito ang gagamiting rubric para sa inyong performance task. May 4 na kriteriya at bawat isa ay may maximum na 5 puntos. Una, pagpapakita ng paraan ng pagkilala sa presensya ng Diyos. Malinaw at kumpletong naipakita kung paano kinikilala o pinapahalagahan ang presensya ng Diyos sa pamilya. Ikalawa ay orihinalidad at pagkamalikhain. Ang output ay orihinal, malikhaing paraan ng pagpapahayag at kaakit-akit sa manonood o mambabasa. Pangatlo ay kooperasyon ng bawat kasapi. Lahat ng miyembro ng grupo ay aktibong nakilahok at nagtulungan sa paghahanda at pagpapakita ng output. At pang-apat ay ang paglalahad ng mensahe. Matapat at malinaw na naipaliwanag kung paano'y pinapakita ng output ang presensya ng Diyos sa pamilya. Tandaan, ang maximum score ay 20 points, 5 puntos bawat kriteriya. Gamitin ninyo ang rubric na ito bilang gabay sa paggawa ng inyong output para makamit ang pinakamataas na puntos. Mula sa ating mga gawain at talakayan, makikita natin na ang presensya ng Diyos sa pamilya ay hindi nakabase sa yaman o material na bagay. Ito ay nakikita sa paraan ng pagkilala at pagpapahalaga ng bawat kasapi sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagmamahalan, pagtutulungan at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang presensya ng Diyos sa pamilya ay nagbibigay ng gabay, kapanatagan at lakas upang harapin ang mga pagsubok at mapanatili ang maayos na relasyon sa bawat isa. Kaya anumang gawain o output ang ginawa ninyo, ito ay nagpakita kung paano nakikilala at naipapakita ang presensya ng Diyos sa inyong tahanan. Ngayon maglaan tayo ng sandali upang magnilay. Isipin ninyo ang mga natutuhan ninyo habang ginagawa ang inyong output. Ano ang mga paraan na nakilala o naipakita ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya? Paano kayo naiimpluwensyahan ng mga ito sa inyong pananampalataya at sa relasyon ninyo sa inyong pamilya? Maaari kayong magsulat ng maikling reflection,
o ipahayag ito sa klase sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong damdamin at karanasan. At dito po nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!